Ang lahat ng kasalukuyang opisyal ng Presidential Communications Office na magsumiti ng kanilang courtesy resignation. So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? Oo. Naisip ko pala yung attorney ngayon. Oo. Di ba? Akala mo okay na. Sige, wala ko. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng ano. Huli na naman si Liza Tanas na gumagamit ng AI bots. Maliban sa trolls ay meron pa siyang binabayarang bots na 5 million kada buwan ayon sa ating puting ahas. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Maiinit ito kasi po nag-trending po ito sa social media ngayon. Ito, una nating pag-uusapan ay itong mga taga-PCO, mga nagtatrabaho sa PCO dyan sa Malacanang. Pinare-resign. Bakit ba? Pinare-resign. Yan ang ating ipapakita na balita na yan. Kasi balita natin, kumakalat yan ngayon sa social media na sabi pa nga nila, palubog na raw yung barko ni PBBM. Di ba? Palubog na raw. Kaya pilit silang pinare-resign. Kasi po, duda ako rito na hindi na masikmura sa mga taga-PCO ang ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya, inunahan na ng administrasyon na pinare-resign sila. Grabe. Diba? Lagi namin, kaya pala, unti-unti na silang pinalitan. Pinalitan sila nito ni Attorney Claire, diba? Yung mga attack dogs na talaga ang kanilang ipapalit. Ay, nako. Hindi kasi kayo maniniwala kayong mga loyalista, mga supporters ni Bongbong Marcos, mga bangagngista, dilawista, mga tambaluslos, nagtitiis pa ba rin kayo sa pagsuporta dito kaya sa administrasyon? Kakahiya, no? Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Claire. Binabanatan niya itong si Bongbong Marcos at itong si Larry Gadon. Dati imagine that one. Grabe ang kanyang galit sa administrasyong Marcos nung vlogger attorney pa ito. Imagine that one, tinanggap niya ang pagiging PCO niya dyan. Kinain mo rin ang... kinain niya rin ang kanyang mga sinasabi. Kinain niya rin ang kanyang isinusuka. 'Di ba? Ang daming video ngayon na kumakalat patungkol dyan ni Attorney Claire. Akala siguro ng Malacanang lalamang sila dito kay Attorney Claire. Akala siguro ng Malacanang matatakot ang mga vloggers dito. Hindi matatakot ang vloggers dito. Kawawa ito. Kawawa itong si Attorney Claire dahil kakalkalin ng mga dito kay Attorney Claire, binabanatan ka. Good luck, Larry Gadon. Ito yung pangatlo na ating pag-uusapan. Itong Facebook page ni Liza Araneta Marcos. Natuklasan ni Maharlika na gumagamit ng bots at mga trolls. Kasi every time na mag-post itong si First Lady Liza Araneta Marcos, lahat ng nasa comment section, lahat pinupuri si Liza Araneta Marcos. Yun ang natuklasan ni Maharlika. At ako rin, natuklasan ko rin ito mismo. Kasi po, nung time kasagsagan na nung hindi pa hinide ni Bongbong Marcos yung kanyang haha reaction, remember, nagtrending si Bongbong Marcos sa haha reaction niya, binisita ko yung kay Bongbong Marcos, natawa ako. Tapos, inisip ko rin, sige nga, bisitahin ko rin yung Facebook page ni Liza Marcos
pagbisita ko doon, ako mismo nakasaksi ako na lahat doon na mga nagko-comment, walang mga mukha, hindi tunay na tao. O kayong mga audience na nanonood dito, kayo after this video, after this vlog, kayo mismo ang humusga. Bisitahin nyo yung Facebook page ni Liza Araneta Marcos. Go to the comment section, observe kung tao ba yung nagko-comment. Tapos paulit-ulit, pinupuri talaga si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago, okay, thank you very much. Nakasubscribe na lahat. Unahin muna natin itong mga taga PCO. Okay? Anong nangyari dito? Yan, biglang unahin muna natin itong mga taga PCO. Pinari-resign na sila sa Malacanang. 'Di ba? Kasi pinalitan na sila ni Attorney Claire. Pinalitan na sila ng mga taga-palangkera. Mga taga-palangkera. Grabe, matindi ito. Okay, i-play natin ha. Kayo nang humusga dito. Play. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng kasalukuyang opisyal ng Presidential Communications Office na magsumiti ng kanilang courtesy resignation. Mag-resign na kayo. Pinari-resign na kayo. Isinusuka na kayo. Ginagamit lang kayo actually. Ginagamit lang kayo ng Malacanang. Good luck. Yan. Kasi, kung ano yung ginagawa nila kay VP Sara, yun rin ang ginawa nila. Trinahidor actually kayo. Ganito yan. Ang administrasyong ito, trinahidor kayo. Kaya nga, sabi ko advice ko kay General Torre, yung mga ginagawa mo ngayon, Torre, na kinasuhan mo si Duterte, kung ano-anong ginagawa mo sa KOJC, no? Okay pa yan ngayon. Kasi kumakampi sa inyo yung administrasyon. Alam ko na itong administrasyon na ito, palubog na ito. Hindi na ito mananalo sa 2025 at saka sa 2028. Hindi na ito mananalo. Now, anong masasabi ko kay Torre? Good luck na lang sa'yo, Torre. Kasi kung kakasuhan ka ng mga Duterte, yung ginagawa mo sa KOJC na kinasuhan ka nila, sino pa ang kakampi sa iyo? Okay? Tingnan nyo itong nangyari sa PCO ngayon na nagre-resign na sila lahat. Pinari-resign na sila lahat. Ganyan rin ang gagawin sa inyo, Torre. Good luck. At saka ikaw, Marbil, good luck. Dati ko nang nag-advise dito sa mga military at sa mga kapulisan natin. Be loyal to your flag. Be loyal to the taong bayan. Huwag kayong mag-loyal sa mga government officials. Wala kayong mapapala dyan. Aalis rin sila dyan sa pwesto nila. Tigas kasi ng ulo ninyo eh. Pasikat kasi kayo eh. Anong nangyari nyo ngayon? Diba? Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inaasahan ang pagbibitiw ng lahat na opisyal na naitalaga bago ang panunungkulan ni PCO Secretary J.B. Ruiz upang mabigyan ng kalayaan ng kalihim na gampanan ng kanyang tungkulin. Sakop ng... Yun yung appoint ni Attorney Claire dyan. Unti-unti na silang pinapalitan dito sa mga attack dogs na ito. Mga taga-PCO, kapag kayo ay mag-resign na, okay? Kapag nakaalis na kayo dyan sa opisina nyo dyan sa Malacanang, sabihin nyo kung ano ang nalalaman nyo dyan sa Malacanang. Di ba? Sabihin nyo. Gumanti kayo. ng utos ang mga presidential appointees sa mga ahensya, opisina at korporasyon. Yung mga appointees, lahat pinare-resign. It's a slap on your face. Trinidor kayo. Trinidor kayo. Sa tingin ko naman ang opisina ni Bongbong Marcos o mismo si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, ito analysis ko lang ito demokrasya tayo. Sa tingin ko, si FL Liza at itong si Bongbong Marcos, hindi na nila nakita na itong mga trabahante nila loyal pa sa kanila. May ganyan 'di ba?
Kaya nila inalis. Di syempre, kung ako naman yung leader, hindi na loyal sa akin yung mga trabahante ko, tatanggalin ko talaga. Di ba? Pero, bakit, ang tanong dyan, bakit hindi na loyal sa inyo yung mga trabahante ninyo? Dahil rin yan sa inyo. Imagine that one, the other day, nalalaman natin na merong mga 400 na mga engineers na nag-resign. Ngayon naman, PCO ang pinare-resign. Diba? Inunahan nyo na. Di ko alam kung kayo ay hindi na komportable dito sa mga workers na ito. Kaya niyo pinare-resign. I know. Meron kayong irarason dito. Diba? Ika nga, sabi nila, palubog na ang barko, kaya nagtalunan na. Diba? Yung barko na palubog na yung barko, o magtalunan na yan. Talon, palubog na eh. Diba? Nakikita na nila sa social media, galit na po ang tao. Pagmamay-ari o kontrolado ng gobyerno o GOCCs na nasa ilalim ng PCO at pansamantala o hold over ang posisyon. So, ito na. Nangyari na ang dapat mangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Diba? Ikaw ba naman, no? Nakaserbisyo ka. Dati, alam mo, maraming mga promises eh. Ikaw, kung anong ahensya kang gobyerno. Dati, bilib na bilib ka sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Hangang-hanga ka sa kanyang mga promises. Naniniwala ka na gagawin niya ang lahat para lang umunlad ang bansang Pilipinas. Grabe, di ba? Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos kasi nadala tayo sa mga promises niya. Yung mga magagandang lumalabas sa kanyang bibig. Pero nung naging presidente siya, within 3 years na, nakita natin na ni isa, wala namang nangyari. Walang asenso. Wala talaga. So, sasabihin mo, pinuto ko ito eh. Bakit hindi nangyari yung aking ine-expect? Yan. Diba? Nag-e-expect ka, masakit yun eh. Nag-e-expect ka sa wala. Masakit yun. Hindi kasi kayo naniniwala sa amin eh. Kaming mga DDS, kaming unang nabudol, di ba? Inamin namin, nabudol kami. Kaming unang nakarealize na nabudol kami, nagtitiis pa kasi kayo eh. Nagtitiis pa kasi kayong ipagtanggol. Ngayon, anong nangyari? Ayaw nyo kasing maniniwala. Yan si Cash Jarrett, yan si Mike Abe, yung mga bangag vloggers na yan. Itong si Sangkay Janjan at itong si Coach Jarrett. Bakit hanggang ngayon ipinagtanggol nila itong si Bongbong Marcos? Kasi wala na silang magawa eh. Sinabi na nga eh. Tingnan nyo, si Cash Jarrett at si Sangkay Janjan, nahihirapang ipagtanggol si Bongbong Marcos. Pero wala silang choice. Kasi mapapahiya sila kung babaliktad sila. Yun ang punto dyan. Yun ang punto dyan. Mapapahiya sila. Pero kami, noong kami nabudol, na-realize namin, tumalon ka agad kami. Lumipat ka. Kasi sabi namin, 1 beses, 2 beses, 3 beses na ginawa, tumalon na kaagad kami. Sabi namin, hindi ito yung ine-expect naming mangyari sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Kaya kayo Cash Jarrett, kayo Sangkay Janjan, kung lilipat kayo, kung kayo po ay babaliktad sa ngayong wala, it's too late. It's too late.
ibabash kayo ng ibabash, ipapahiya kayo sa taong bayan. Kasi todo tanggol kayo eh. Mga dating DDS kayo eh. Mga dating Duterte kayo. Nasaan na kayo napunta ngayon? Mapapahiya lang kayo sa social media. Tingnan yon yung mga post nila. Tingnan nyo. Di ba lahat doon, haha reaction rin. Look at Jam Magno now. Di ba? Si Jam Magno ay kilalang DDS vlogger dati. Ipinagtanggol lagi niya itong si former President Duterte. Ngayon, naki-loyalista rin. Deserve. Pahiya ka ngayon. Di ba? Heto pa. Itong si Attorney Claire, dati naman itong binabanata niya si Bongbong Marcos. Pero ito yung time na binabanata niya si Bongbong at itong si Gadon. Ito, panoorin ninyo ito ha. Kasi kung itong mga vloggers, mga humahanga kay Attorney Claire, yung mga loyalista na humahanga dito kasi ipinagtanggol si Bongbong Marcos, binabanatan ang mga Duterte, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Yung mga loyal kay BBM, tuwang-tuwa kayo dito sa babaeng ito kasi binabanatan ang Duterte tapos ipinagtanggol si BBM. Tingnan nyo ang ginagawa ng babaeng ito para magising-gising rin kayo sa katotohanan. Play! Ibang dokumentong hindi nakikita. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct. Right! Si Larry Gadon raw ay guilty sa gross misconduct. Si Attorney Claire ang nagsabi niya na play. For lying Oo. under oath. For lying under oath. Di ba? Nakakahiya si Larry Gadon. For lying under oath. Gross misconduct. Guilty raw, sabi ni Attorney Claire. Nabalita naman yan eh. Alam natin lahat. Ano kaya ang sasabihin ni Larry Gadon ngayon? Isa naman si Larry Gadon sa mga nagtitiis kay BBM. Diba? Larry Gadon, anong masasabi mo dito? Kinuha ito ng amo mo. Kinuha ito ng amo mo. Binabanatan ka ngayon. Ano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno. Tapos nandyan ka, Larry Gadon? Ako na lang mag-interpret, ha? Pinahiya ka ni Attorney Claire Larry Gadon. Perjury. Perjury patapos. Grabe. Bilib na bilib ako sa iyo sa mga isinusuka mo, kinain mo. Grabe. So, paano yun? kang pagtitiwalaan? Paano nga yun? No? Yung Yes, correct. Itong si Larry Gadon na inappoint ni Bongbong Marcos, paano ka ba paniniwalaan? Yan ang sabi ni Attorney Claire. Tama. Tama. Larry Gadon. Sumagot ka dito. Sumagot ka. Sang-ayon ka ba sa mga sinasabi niya? Flick, di ba? oo. So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? BBM, sinungaling si Larry Gadon. Anong gagawin mo? Yan ang sabi ni Attorney Claire. BBM, hello? Hello, BBM? Anong gagawin mo kay Larry Gadon? Sinungaling raw, sabi ng PCO mo. Anong gagawin mo? Tama naman si Attorney Claire eh. Bakit mo kinuha yan bilang isa sa mga sekretary nyo? Poverty alleviation. Nagre-reklamo yung PCO mo dati, Anong gagawin? Larry Gadon, sumagot ka dito. Naisip ko pala yung attorney ngayon. Di ba? Maganda Akala yan. mo okay na. Sige, wala ko. Hindi, may epekto. Sabi niya, hindi okay. Si Larry Gadon, meron siyang guilty raw na grave, misconduct. So,
Di ako maniniwala na hindi sila magkita in person. Magkita kayo sa Malacanang, good luck. Good luck sa iyo, Attorney Claire. Sa totoo lang, pinahiya mo. I think kakalat itong video na ito. Kakalat talaga. Malalaman ito ni Larry Gadon. Kahit ito ay noon pa nangyari. Pero syempre naman, yang paniniwala mo ngayon, wag mong sabihin, babaguhin mo na yan kasi nagtatrabaho ka na kay Bongbong Marcos. Hindi pwede yan. Dapat mong paninindigan ang mga sinasabi mo. Di ba? Ibig mo bang sabihin, kasi nandyan ka na ngayon sa administrasyon ni Marcos, ibig mong sabihin, lahat ng mga sinasabi mong yan, hindi na yan totoo. Mali ka na yan. Di ba? Dapat, paninindigan mo talaga yan. Di ba? Paninindigan mo yan. I-explain mo yan kay Larry Gadon lahat ng sinasabi mo. Good luck sa'yo. Kalihim ka ng ano. Diba? Poverty. Kalihim ka sa anti-poverty star ka eh. Oo. Paano ngayon magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo? Ala, Larry Gadon. Ang sakit nito, oh. Ang sakit ng mga sinasabi niya sa iyo. Actually, by point siya. Kaya nga, kaming mga vloggers na mga DDS, natutuwa kami na meron na kaming bagong babanatan. Kasi, at least, itong si Attorney Claire, may argumento. Okay? Hindi kagaya ng ibang mga vloggers ni Bongbong Marcos na ang babaw yung mga pinag-iisip ang kanilang argumento. At least ito, may argumento. Diba? Kahit mali-mali rin yung ibang mga sinasabi niya patungkol po sa mga Duterte. Diba? Duterte. So, anong nangyari? Kinalkal ang kanyang mga sinasabi dati sa administrasyon. Yan. Dapat mo yan ipaglaban dahil prinsipyo ang pinag-uusapan natin dito. Kung tatanungin ka namin, Attorney Claire, lahat ng pambabatikos mo kay Bongbong Marcos noon, ibig mo bang sabihin, wala na yun, ikaw yung mali? Kasi ikaw yung nakipag-join sa administrasyon eh. O di kaya'y kahit sasaludo kami sa inyo, kapag kinuha mo ang trabaho bilang PCO, pero ang prinsipyo mo, ayaw mo pa rin kay ni BBM. Lahat ng mga pambabatikos mo kay Bongbong Marcos, pinaninindigan mo hanggang ngayon. Sasaludo kami. Pero the fact that you are joining that Marcos administration, wala na. Giba na. It only shows na banat ka na lang ng banat. Wala kang prinsipyo. Totoo. Di ba? Kasi kung ako if you are asking me, example ako, ang dami na akong vlogs na kinikriticize ko ang administrasyong Marcos. Kung bigla-bigla tatawagan ako ng Malacanang at ako ay gagawin nilang spokesperson o PCO, kahit anong kalaking pera ang nila sa akin, ipakain nila sa akin at isampal-sampal pa sa mukha ko, hindi ko talaga tatanggapin. Sasabihin ko talaga, hindi ko kaya yan. Kinikriticize ko ang gobyerno tapos ngayon, kakampihan ko ngayon, hindi ko kaya. Sasabihin ko kay Bongbong Marcos, Bongbong Marcos, hindi man ako galit sa iyo. Galit lang ako sa mga ginagawa mo. Pero hindi mo ako mababayaran ng pera para lang ipagtanggol kita sa mga kamalian na ginagawa mo. Di ba? Ito, ang nangyari sa kanya, batikos siya ng batikos kay Bongbong Marcos. Tapos, inoferan siguro siya na, pwede ka bang maging PCO dito, bla 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 bla. Ito yung sahod mo, bla 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 bla. Okay. Okay kagad, no? Nakalimutan na niya na binatikos niya yan dati. Ngayon, bulag ka na.
bulag ka na sa katotohanan. Bulag ka. Bulag ka na. Yun nga pala, no? Diba? Kung ito ay hindi papansinin ni Pangulo. Diba? dapat- Kung lumalabas na Dapat papansinin talaga yan. Dapat papansinin. Hindi po pwede na pabayaan natin itong mga sinasabi ni Atty. Claire. Dapat talagang pansinin ito ni Bongbong Marcos at ni Larry Gadon. Di ba? Dapat lang. sanay ka magsinungaling. Oh. Oo. Diba? Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol to sa mga Supreme Court justices, Tama ka, Atty. Claire. Sabihin mo yan sa amo mo. nag-file ka eh. Wala ka palang dokumento. Correct. Paano ba ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? At naglilingkod. Oh, hindi nakikita ng iba. Meaning to say, marami tayong hindi nalalaman. Diba, Atty. Claire? Bongbong Marcos, mag-usap kayo dito. Kasi meron raw siyang mga pinag-aakusa sa iyo. Paano na yung mga hindi natin nalalaman? Good luck. First Lady Liza Araneta Marcos, Ma'am Shi, good luck. Good ka, no? Sa... Yeah, no? Asset ka pa ba? Grabe naman yung kanyang supporting yung supporting actor niya. Oo nga, 'di ba? Oo. yung kausap ni Atty. Claire dyan sa video na yan ba? Grabe rin ba? Oo. Oo nga. Tama. Grabe. Oo nga. Ay, di ba? O, ipatawag niya lahat. Asset ka pa ba ni PBBM? At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary Na ganito ang... na sinungaling? Oo, naging desisyon. Oo, naging desisyon. Good luck talaga sa iyo, Larry Gadon. No? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Diba? Oo. Kasi, diba, Oo. Supreme Court to, partner. Kataas-taasang... Hindi na to mababago. Tingnan mo yun, meron tayong mga kaibigan dati, yung bata pa tayo. Oh, inaway ka dyan, tingnan nyo, di ba? Inaway ka, No, ikaw yung pinagbibintangan, ganun, ganun. Parang ganun yung programa nila. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya. Yun Oo, tama. PBBM, sagutin mo ito, grabe. na patunayang Ay, pagsisinungaling niya. Tapos nandiyan ka pa sa government. correct. Nako, attorney. Diba? Claire, oo. Yung PBBM, isip-isip muna. PBBM. Isip-isip muna, Atty. Claire, bakit ka nakipagkaalyado ngayon? Oo. Saka siya yung nagsabi ng, ito pa, pagsisinungaling daw to Siya yung nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Filipino. Isa pa yun. It only shows na si Atty. Claire, lahat ng mga sinasabi ni Larry Gadon, pumapalag talaga siya. Larry Gadon, mag-usap kayo rito kasi pareho naman kayong trabahante ni amo nyo si Bongbong Marcos. Mag-usap kayo dito. Good luck sa pag-usapan ninyo. Paniniwalaan ba natin yun? O pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, Sabi ni Supreme Court Ay, nakakatuwa ito si Atty. Clay. Ganun talaga kahit kinuha siya ng attack dog ng Malacanang natin yun. O pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. O yung haka-haka mong opinion. Galing ng pagkakuha mo, Bongbong Marcos, pero dati ka rin tinira niya. Pagsisinungaling ba yan? Saan ang scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino, haka-haka lang. Pero Diba? Good luck, Atty. Claire. Good luck sa'yo.
Good luck kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ay. Ay, nako. Sige, enough na nga yan. Okay, punta tayo dito kay Maharlika. Ito, itong pinakita ko dyan. Yan. Ito. Ilagay natin dito. Ito yung, ebidensya ni Maharlika na mga posting ni Liza Araneta Marcos, the First Lady of this administration. Lahat ng nasa comment section, ang mga nagko-comment, puro pinupuri si Liza Araneta Marcos. Ito yung dati, napansin ko rin ito. Kasi, noong nag-trending yung kay Bongbong Marcos na Facebook page, na kung titingnan nyo, lahat ng mga post niya ay ang mga reaction sa taong bayan, haha, reaction, with a 7 million followers yung kay Bongbong Marcos. Pero hahaha ang mga at least mga 700,000 haha reaction. Ngayon, ina-hide niya ni Marcos yan. Hide na lahat. Naka-hide na lahat yung mga haha reaction. Hindi nyo na makikita kung gaano karami ang mga nag-react. Kasi may option naman yan sa Facebook page. Itong kay Liza Araneta Marcos, ulit-ulit, ganun, ganyan, mabuhay ka, Mr. President, mga ikli. Makikita mo talaga na bot at saka trolls talaga yung mga nag-maintain sa kanyang sa mga comments. Ha? Ito, ipapakita ko sa inyo ha. Baka akala nyo, kayo mismo, bisitahin nyo yung Facebook page ni Liza Araneta Marcos. Hindi ka makakita ng comment na negative. Lahat positive. Tingnan nyo. Huli na naman si Liza Tanas na gumagamit ng AI bots. Maliban sa trolls, Tingnan nyo ha, i-post natin. Mabuhay! We love you both. Di ba? May mga ganun. You did a great job. Yan yung mga comment. Kung mapapansin nyo, lahat ng mga comment, Carl Williams. Iba-ibang mga ha? meron pa siyang binabayaran. Proud kami sa iyo. Yun lang niya. Ang nakalagay sa profile, aso. Sean Tan. Aso. Ang bots na Chris Anderson. Tingnan nyo. Pare-pareha, walang muka. Mabuhay. We love Liza Marcos. God bless. Always proud of you. Paulit-ulit na yan. 5 million kada buwan ayon sa ating puting ahas. Kaya naman kitang-kita nyo ang ebidensya ng mga bots na paulit-ulit na nagko-comment. Kaya pag walang bots yan, walang comment yan. At kung mapapansin nyo, ni isang negative comment wala. Kasi po, ang trabaho ng kanyang firm na binayaran for 5 million ay burahin ang mga issue That's katulad ayon kay ng Maharlika ha. Nagbabayad raw sila ng 5 million dito. smuggling, That's ayon kay Maharlika. Hindi ako ha. na kinasasangkutan niya, lahat ng korupsyon o pagiging mafia nila. So kaya naman, puro papuri at yung mga pangungusap na ginagamit nila ay AI generated. Parang Google Translate. So kaya naman mga kababayan, kung hindi nyo pa alam ito, puntahan ninyo sa kanyang Facebook page at nang malaman niyo yung sinasabi ko. At yung mga posting ng mga AI bots na yan, ng mga peking profile na yan, mga kababayan, ay pare-pareho lang din. So to attack the critics, to attack the Duterte, at magpahasik ng kasinungalingan. Ito ha. Bakit nagkaganito? I-explain ko sa inyo. Bakit nagkaganito na kumuha sila ng trolls at bots? Kasi makikita naman natin sino ba kung talagang totoong kumuha sila ng mga trolls at mga kasi obvious naman ang nangyari kasi noong the past few months, napansin kasi ng mga pamilyang Marcos na lahat ng kanilang mga post galit, angry reaction. Napansin ko pa yun Nakita ko pa yun
nag-angry reactions. Ang sobrang dami. Hindi na siguro nila matake yung ganon na pangyayari na every time na mag-post sila, nasasaktan sila sa mga comments, ganon, kumuha sila ng trolls, kumuha sila ng bot. Kaya kung mapapansin mo, lahat, walang mukha. O kung meron mang mukha, mukha ng aso, mukha ng elepante, mukha ng mga foreigner o kung mga anong faces ang kanilang ano. So, bakit ganyan? Bakit sila kumuha ng ganito? Kasi nahiya sila. Ayaw nilang ipakita sa taong bayan na isinusuka na sila ng mamamayang Pilipino. Kasi First Lady ka ba naman, di ba? Tapos bibisitahin ka ng mga yung mga kakilala mo, bibisitahin yung Facebook page mo, tapos kung makikita nila doon lahat mga angry comments, lahat mga negative comments, syempre may pride rin itong mga Marcos kasi laking ano sila di ba? Laking mayaman ito They can afford na magbayad ng mga trolls. So ginawa na nila. Pero yung mga, kung kayo po di ba, tayo naman, mahilig naman tayong manood ng mga vlogger sa Facebook, yung mga vlogger na mga patawa, di ba? Kung titingnan nyo yung mga comments doon, makikita mo talaga doon na genuine yung comment, di ba? Binabash ba nila yung vlogger? O gumawa ba siya ng comment sa opinion niya sa mga nakita sa video o sa picture? Alam nyo kung ano yung genuine na mga comment sa comment section. Pero itong kay Liza Araneta Marcos, hindi. Sa isang mga nagko-comment, mga 10 beses siya magko-comment, mabuhay Liza Araneta Marcos, Bagong Pilipinas, ikaw ang aming inspirasyon. Patuloy lang sa magandang So isang tao 'yan naka-comment. Tapos sa susunod na na magko-comment, 10 na naman. Mabuhay Liza Araneta Marcos. Ganon. It's very obvious na pinipeke yung mga comments. Okay? Kasi meron na ngayong mga trolls na parang call center. Okay? Gagawa sila ng maraming accounts in one computer, tapos marami, mga hundreds of computers rin ang nagtatrabaho. Okay? So, ginawa na nilang negosyo ang mga trolls. So, ito yung nagpapatunay. Kung bibisitahin mo kung hindi ito gagawin ni Liza Araneta Marcos, mapuno talagang negative. Hindi ko nga alam kasi kung mapapansin nyo, wala na talagang negative comments na makikita mo. Kaya nga ako gusto kong mag-comment. Sabi ko, kung mag-comment ako dito, hindi ito makikita kasi mabubura ito sa sobrang daming positive comments. O, di natin alam, merong mga nagme-maintain rin sa kanilang Facebook page na kung merong negative comments, buburahin ka agad. Ayon kay Maharlika, di ba? Ang budget nila dito, 5 million. Kung yan man ay totoo, sino ba namang Facebook page ang hindi lilinis na positive lahat, di ba? So, ganun talaga. Germans have figured out a way to increase water pressure by 15 times without using any energy. Ano ba ang lesson na makukuha natin dito? Meron talagang mga government officials na gagawin ang lahat para lang sila mananatili sa kanilang kapangyarihan. Marami yan sa ating bansa ngayon. Gagamitin ang pera para lang mananatili in power ang kanilang pamilya. So ngayong 2025 election, isipin yung mabuti kung ikaw ba ay boboto sa isang
kandidato na ang isang kandidato ay pera lamang ang ipinatakbo o dito ka boboto sa isang kandidato na nakikita mo na ang kanyang nagawa na tunay na magserbisyo. Okay? Kagaya nitong aking laging ina-advertise dito. Itong mga taong ito. Yan. Kitang-kita naman sa kanilang mga trabaho. Meron na po silang mga exhibit kung ano ang kanilang mga nagawa. Okay? Kaya si former President Duterte po, kung ano yung kamay na itinaas niya, yun yung iboto natin. Kasi kaya nga ang PDP 9 lang sila, di ba? 9 lang talaga ang PDP. Hindi umabot ng 12. Why? Because talagang pinili ni former President Duterte kung sino yung mga tao na can be trusted when it comes sa pamumuno sa gobyerno. Sabi ni Bongbong Marcos, nahihirapan raw yung iba dyan na kumuha ng line-up. Siyempre, tama ka Mr. President Bongbong Marcos, nahihirapan si former President